Hello. So ito ay crypto hacks, no? So paano tayo mag-filter ng magandang coin using ating platform na OKX. Guys, medyo maingay kasi nandito tayo sa Padre Paula. So crypto hacks lang, no? So punta tayo dito sa OKX. Ay nakalagin tayo, no? Ngayon ay Biyernes. Down trend yung ano natin, yung coin. So ganito yung guys, no? Yung sinasabi ko na ano. Punta kayo dito sa main menu. Tapos pipili kayo ng coin. Ano ito? Kahit anong coin. Yeah, tapos ito yung coin na, ito KDA USDT. Titingnan nyo ngayon ito. Ayan. So makikita nyo yung overview. So ito kasi parang generic na description lang niya. Pero may mga coin na merong investor. Ayan, tingnan natin. Kahapon ang nakita ko ay si search natin to si ano. Aabe. Ito guys. Ito natin sa watchlist. Tingnan nyo yung overview ni Aabe guys. Overview. Tingnan nyo naman ang investor yan. Diba? May Carnaby Capital, Interchange. Tapos madami pa, ano? Tingnan natin yung kahapon. Tingnan natin yung screenshot. Hindi ko umano yung screenshot. Madami na ako na-filter kahapon. Yung-screenshot ko lang. No? Ito. Ayan. Ito ay si Algo. Ayan, no? So, screenshot to, no? So, puntahan natin yung OKX. Si Algo daw ay may mga sandamukal na investor. So, add na nga natin. Algorand. Ayan guys, no? So bagsak siya, tapos tingnan nyo. Algorand. Tingnan nyo na yung So dito pa lang guys, makikita nyo na yung coin ay may use cases or may value talaga siya kasi may tao nagtitiwala. O hindi lang tao, no? Kasi tingnan naman, no? Mga institution yan. Itong isa, Digital Asset Capital Management. So may potential yung coin. Besides that is gagalaw siya, no? So mababa lang siya ngayon kasi ganun yung market. Pero based on fundamentals niya, marami ang kanyang investor. So hindi na to screenshot tayo. Ayan. So marami ang nag-i-invest sa kanya. So madami nagtitiwala doon sa coin. Then eventually papaldo ka dito. So aangat siya. Unlike nung pinili natin, yung pinili ko though may use case siya or ginagamit siya. Pero wala siyang investor na na-attract. Ito si Alchemy. Tingnan nyo. Ito yung ginagamit sa sa mga P2P, pagka magkano ka magta-transact, magde-deposit ka via fiat money, no? Pero wala siyang investor yan. So may use case nga to, pero sa palaran kung maglalagay ka dito, yan katulad niya. Bagsak na naman yung yung ilagay ko na spot money. Wala, bagsak ako. Yung trade PNL ko ngayon 14. Negative 14 ako, peso. Diba? Pero kung umakyat naman yan, papalo tayo, no? Babalik siya doon sa price niya na 0.05 or lagpasan niya yan, saka lang tayo papalo. But unlike ni Algo o yung iba nating na-screenshot kanina na coin, umakyat lang ng konti yun. Ano ka na eh, di ba? Tingnan natin si Shiba kung may investor ba to Shiba. Ayun, Shiba. Oh, wala din, di ba? Meme coin lang talaga siya. So, ganun lang yung guys, ganun lang kasimple. So, may mga cases kasi tayo sa Facebook, sa YouTube, may mga use cases, may mga narrative. So, para sa akin kasi as newbie, no, as crypto trader, parang yun yung pinakamabilis. Kaya nga tinawag ko tong recording na to na crypto hacks. Kasi susundan mo lang yun. Kung nakita mo yung coin na may mga ganung investor na naglalagay ng pera nila, mga asset capital management. So, malaking pera ang nilalagay nila doon. Malaking mga tao yun na nagtitiwala doon sa coin. So mangangamba ka ba na maglagay ng 1,000, 1,000 pesos? Eh yung mga capital asset management yun, milyon-milyon yung nilalagay dun sa coin, di ba? Doon pa lang obvious na yung coin may value, though kahit wala siyang use cases nga, or eventually magkakaroon siya. So yun lang. So isang magandang araw sa lahat. Salamat.